Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng News 5 tungkol sa pahayag ng isang batang kongresista laban sa Pangulong Marcos Jr. at sa kanyang administration, pati na rin ang Philippine National Police. So makikita nyo, mga kabataan na ngayon ang gumagalaw. Congressman Leandro Libeste. Napahuli niya ang isang tiwaling DPWH District Engineer. Sumunod si Congressman Kiko Barzaga. Ito, Congresswoman Rene Cu. Babae ito, bata, isang abogada. Ito ang kanyang pahayag tungkol sa Pangulo at itong nangyaring korupsyon. Sabi niya, takot si President Bongbong Marcos Jr. sa mga Pilipino kasi alam niyang siya rin ang mastermind at may pananagutan sa laganap na nakawan sa dulo. Kabi, mastermind daw ang Pangulo eh. Ito naman si Congressman Barzaga, sabi niya, takot ang Pangulo sa Speaker of the House. Kaya sabi ni Barzaga sa post niya kapon, huwag nyo nang awayin si PBBM dahil sinusunod lang niya ang utos ni Romualdez. Ito, mas matindi to, Representative Rene Co. Siya, PBBM ang mastermind. Ito pa, dagdag pa niya sa PNP. Kasi ang payag ng PNP, no permit, no rally. Nako, ang tapang ang kongresistang ito. Sabi niya, question ni Kabataan Representative Rene Co ang no permit, no rally rule ng Philippine National Police sa gitna ng kaliwat kanang kilos protesta sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa laban sa korupsyon sa gobyerno. Giit pa ni Ko kung nais raw ng presidente, ito na, wishlist ng kabataan na sana managot na lahat ng korap starting from the top. There will be no more hungry Filipinos if we uproot the corrupt system serving only big businesses. Landed elite and foreign powers. Sabi niya. Agree ako nun. Ang punot dulo ng kahirapan sa bansa ngayon, korupsyon. Sabi nga, ang Pilipinas hindi pobre. Ano lang, na-plundered. Gilapastangan, gikawatan. Ang laki na ng ating budget. Halos kalahati dyan, inuutang taon-taon. Tapos tayo ang magbabayad sa utang. Sila naman na nasa poder, kung gastusin nila parang unlimited ang pera, parang sarili nilang pera. Wala sa kanilang isip na ayun, pera ng taong bayan yun. Ang kawawang Juan de la Cruz na nagbabayad ng buwis. Kaya, maalala ko tuloy si Katunying. Galit na rin si Katunying. Ano kaya? Sabi niya, panawagan. Huwag na tayong magbayad ng buwis. Sabi niya, ako nagninegosyo. Kung magkasundo tayo, mga Pilipino, na huwag magbayad ng buwis para kasi nga, nakakainis. Bayad ka ng bayad ng buwis. Sila namang gastos ng gastos. Na yung pinaggagastusan nila, ito na, korupsyon na pupunta sa bulsa. So last year, naranasan namin ito, mayroon kaming lupa, ipinarenta sa isang multinational company. Magtanim ng pinya. Nako, automatic, deduction. Withholding tax kasi may income kami.
tinignan ko, nako, malaki-laki ang buwis. Kasi, withholding tax eh. Wala kang magawa. So, okay lang sana yung magbayad tayo ng buwis, yung nakikita natin kung saan napupunta. Example, sa US. Bakasyon kami, 6 months kami doon last year. Mga anak ko doon, talagang malaki yung buwis. Automatic, wala silang magawa. Buwis. Kaya lang, makikita mo yung government services. Napaka-efficient. Yung delivery of government services, mga kalsada nila doon, mga infrastruktura, matitibay, matitino ang pagkagawa. Mga kalsada doon, ang binabantayan ko, yung mga lubak-lubak na kalsada, halos wala. Sa pagpapasyal-pasyal namin, sabi, kailan ba ako makakita ng lubak-lubak na kalsada dito sa US? Sa wakas, nakakita rin ako. Kailan yung, may warning, primitive road. Sabi nila, primitive. Ano ba itong primitive? Nung makita namin, talagang graba lang, graba. Pinasyalan kasi namin isang old town, tawag na nila ghost town. Mining town daw nung mga 1800s bata, 19th century. Ghost town na, pinasyalan namin. Ako, ghost talaga. Wala nang signal. Kaya yun, naka-experience ako ng dirt road ang tawag natin sa kanila, primitive road. Kailan doon sa mga main highway nila o kahit secondary highway, napakaganda. Yung mga environmental, basta malinis ang tubig, halos walang brownout. Ganun, masarap magbayad ng buwis. Pag nakikita mo, nararamdaman mo, nalalasapan mo yung pinaghirapan mong buwis dito sa atin. Halos, I don't know how many percent. Ito lang, flood control lang ito. Anong revelasyon pa siniwalat ni na Mayor Magalong, Senator Lacson. Halos ang naiiwan na lang sa proyekto, 30 to 40% na lang. Ang 60% saan napunta? Yung mga powers dati. Kaya nakakainis. So sana, yung mga kilos protesta na yan, sana hindi magbunga, hindi tayo matulad sa Indonesia at saka Nepal. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo ngayon, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang among saging lakatan nga among pagaputuson sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw. Pito ni siya ka sipi.